Hey yo, what's up guys? Dito tayo ngayon sa Station 3 White Beach. At yan, timing yung punta natin dito. Meron na naman cruise ship. Hindi ko lang alam kung anong cruise ship yan. Yan, may roro na dumaan compared sa cruise ship na yan. Baka kanina lang yan dumaong. Tahimik ang White Beach kapag amihan. Ito yung floating dock dito sa Station 3. Dito dumadaang yung mga nag-water activities. Yan, dito sila nag-register. (7:44 in the morning), December 6, 2024. Lakad-lakad muna tayo. Pabalik na yata yung tide. Siguro mga 6 o'clock yung low tide. La Isla Bonita, isa sa pinaka matagal ng hotel dito. Yan yung Sands Phoenix or Golden Phoenix. Sunod niyan ay Astoria Current. Dito tayo sa taas para medyo patag. Hirap kasi nakaslant. Ayan ang Golden Phoenix. Yung Astoria Current. Yan ang Casa Pilar. Saan yung gamit niyo, ma'am? Lumang-luma na rin yung Casa Pilar. Matagal na yan. Siguro mga 70s, 80s.
Ito yung Paradise Garden. Ang Paradise Garden pala guys, ito yung dating MG, ini yata yung pangalan nito. Matagal na rin yan. Dito guys sa tabi ng Paradise Garden, andito yung V-Hub. Ayan, V-Hub Food Festival and Seafood Market. Andito rin yung mga souvenir shops. Mga yati. Doon sa Station 1 yung Red Whale. Dito guys, ito yung Bamboo Beach Resort Bar and Restaurant. Parang nanibago ako sa camera nitong iPhone 14 Pro Max. Pina-retire ko na guys yung 11 Pro Max, 5 years na rin. Salamat pala sa sponsor, nag-sponsor sa akin itong iPhone. Yeah. Ito guys, ang tinatandaan ko dito na boundary ng Station 3 at saka Station 2. Yan, may daanan yan palabas doon papuntang Station X. Tapos after nyan ay La Carmila na. So yung La Carmila ay Station 2. And then itong Boracay Galleria Station 3. Kaso lang, nakita ko sa address nitong Calypso Dive Resort, Station 2 nakalagay. Pa-double check nyo nga guys kung anong address ng Calypso Dive Shop ngayon. Dati kasi nung nag-check ako, Station 2 yung nakalagay sa kanilang address. Samantalang yan ang daanan. Usually ganun dapat yung boundary. Kung sa ibang lugar ay may ilog, dito sa Boracay wala namang ilog. Ayan. So La Carmila Station 2, yan yung access road palabas. Boracay Galleria Station 3 na. Ayan. Andyan din yung police station. So na lang. So ito yung La Carmila. So dami talagang tao dito sa harap ng La Carmila. Daming naliligo dito.
O dalang tripod. Mabigat tong iPhone 14 Pro Max compared sa 11 Pro Max. Yan guys, dito malapit sa La Carmela. Yan yung Nigi 2. Dati, andun yan siya sa may harap ng Willis Rock. Pero na-demolish sila doon ng Boracay closure. Tapos nakakuha sila ng property dito. Iba pa yung Nigi na una. Yung Nigi Nunus. Nunus. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Then after nitong Nigi, may access road din dyan palabas sa main road. Dito siya sa gilid ng Hinampang Beach Resort. Ayan. Kaya pag gumagala kayo dito sa Boracay, mas maganda kung alam nyo yung mga access road. Para doon na lang kayo magbaba pag sumakay kayo ng e-trike. Kaysa naman pumunta pa kayo sa first station. Tsaka malayo yung lalakaran nyo. Minsan may mga access road dito na maliliit lang talaga. Yun guys, lagi ko pang na-mention sa mga videos ko. Ganito yung forma ng Boracay Beach pag amihan. Nakaslan siya ganun, tapos biglang may sandbar doon. Pero pag habagat kasi straight yan, parang paunti-unting gumaganon siya. Pero yan o, pag amihan, maganon-ganon siya. May mga sandbar ganun. Kaya pag ganitong season, amihan, kung hindi ka marunong lumangoy, mag-ingat kayo sa mga sandbar na yan. Dahil sa akala nyo mababaw lang, pero biglang malalim. Ano na halimbawa, pag pabalik yung tubig pa high tide, huwag kayong kampante na magstay doon kasi mababaw. Kasi pag umuwi na kayo, pag umahon kayo, dadaan kayo sa mga ganyan na malalim pala. Tsaka pag malakas yung alon, yan yung may mga tinatawag na rip current. Ayan o, yung mga ganyan kasi yung current niya mabilis pa ganun kabilaan. Ito yung Coast Boracay. May access road din yan dyan guys. Yan o, pansin nyo ang lapit lang ng access road na yun. Ito na naman yung access road. Yan yung papunta sa original na di Talipapa. Pero sarado na ngayon. At saka kung mapansin nyo, yan o, Charles Seafood Grill and Restaurant. Dati, bago yung Boracay closure, meron yan dito. Ito, bar yan dito dati. Ito yung kumbaga pinakauna yata o isa sa mga pinakauna na bar dito sa Boracay. So itong area na to, yan, ganyan na siya, maliit lang siya na ganyan. Tambayan ng mga foreigner. Saka dito dati yung grupo ng Amity Band. Shoutout sa Amity Band. Grabe ang ganda ng dagat. May blue, may green. Sarap magtampisaw. Ang temperature ngayong umaga ay 27 degrees Celsius. Minsan pag mas maaga na sa 26, unti-unti nang lumalamig. Sabi ng Coast Boracay, itong Tirol, tapos Jerry's Grill.
Yan. Ito yung El Centro. Saka, ito yung bagong Mandarin Bay. Mandarin Bay Resort and Spa. Meron din doon sa unahan Mandarin Nest, bago din yon. Dahil yung pinakauna dito ay yung Mandarin Spa. At dito na tayo sa Henan Regency. Ito yung pinakaunang Henan dito sa Boracay. Ang pangalan niya dati ay Regency Resort and Convention Center yata. Noong year 2009 hanggang kalimutan ko kailan siya naging Henan. Siguro mga 2014. Comment na kayo guys kung matandaan nyo kailan siya naging Henan itong Regency. Sunod-sunod na yon. Meron ng Henan Palm, may Henan Crystal Sand at saka Henan Prime. Itong Henan Palm at saka Henan Regency ay sa Station 2. Ang Crystal Sand at saka Prime na sa Station 1. Dati gabi-gabi ay merong full band dito. So itong mga nyug na yan yung boundary nila, boundary line. Tapos puno yan ng tent. Puno ng tent yan. Saka may banda, gabi-gabi. Hanggang doon. Saka yung mga beach umbrellas na yan. At saka mga lounger. Nitong taon lang yata binalik. Kasi tinanggal na yun ng Boracay closure. Pero may permit sila para mag-set up ng beach umbrellas saka beds. Mahaba to guys yung Henan. Yan hanggang dyan. After ng Henan, yan yung Umbar. Yung Umbar, kung dati ka pa dito sa Boracay, yan yung juice bar dati. Maliit lang yung juice bar. Saka yung house DJ dati, yung in-house DJ ay si DJ Eric Capele. Yan, ngayon Umbar na, malaki siya. Ganda niya paggabi, colorful. Saka tabihan yung Shakey's. Shakey's yata yung pinakaunang fast food ba yan? Fast food restaurant dito sa Boracay. Wala pa mag Jollibee, McDo. Tapos sumunod yung McDonald's doon sa ilalim ng Henan Regency. Ngayon ay peri-peri na siya. May KFC din dito. Ayan siya. Ayan, medyo nag-move na pa ganun yung hangin. Tignan nyo yung cruise ship. Medyo tumagilid na siya. Hindi, kumandar yata. Kasi yung kanyang usok pa ganun pa rin. Tignan ko lang mamaya kung anong pangalan ng cruise ship na yan, kung kailan siya dumaong at saka kailan aalis.
Wala, hindi ako na-inform eh. Eh, nagkataon lang na nakapunta sa White Beach. Ito pala guys yung unang Mandarin. Boracay Mandarin Island Resort. Yan. Ngayon meron ng Mandarin Nest at saka Mandarin Bay. Ang ganda ng puno. Oh. 4 na puno ng niyog sa maliit na espasyo lamang. So hindi siya necessary yung requirement na kailangan 10 meters away pag nagtanim ka ng niyog. Kasi dito sa Boracay ang mga niyog na yan, tumubo lang yan ang mga naanod ng alon galing sa mainland at saka ibang isla. Ganon naman talaga kahit saan ka sa Pilipinas, pag tabing dagat na mayroong lupa or sand, puno talaga ng niyog yan. Kasi kusang tumutubo lang yung niyog, tapos dinibilop lang, tinaniman na ng iba. Ito pala guys yung summer place. Yan. Kanina Umba yung nadaanan natin. Sa tabi pala ng summer place at saka Mandarin ay yung Le Soleil. Yung Le Soleil de Boracay. Tapos may mga budget hotels dito guys. Mga mura lang sila. Nasa 1.5 to 2.5 gano'n. Yan yung real coffee. Yan yung original na calamansi muffins. Hindi ko lang matandaan kung ano yung pangalan ng mga budget hotels dito. Search nyo na lang budget hotels and station 2. Isa dito ay maalala ko yung Jerome. Ayan yung Shenas Beach Resort. Yan. Kita nyo yung halo mango na yan guys. Yan o, Alamango. Sa taas niya may pangalan Shenas Beach Resort. Search nyo na lang sa Agoda ba yan? Agoda.com. Yan. Kasi hindi na uso ngayon yung walk-in. Kailangan mag-book ka talaga online. Kahit pumunta ka dyan sa kanila, usually ituro ka pa rin online. At saka sa online kasi minsan may mga sale, mas mura pa siya compare sa walk-in. Ito may bakanteng lote. Hintayin natin mga ilang taon may bagong building na yan dyan. At saka ito na yung Boracay Uptown. Malapit na tayo sa Dimol. Oh, Tino! Ha? Sunscreen mo na kayo. Basahan na kayo eh. Paano makakapin dyan? Dito pala guys sa beachfront mismo, meron ditong Jollibee, Mang Inasal at saka Chowking. Yan, andyan na sa gilid ng Uptown. Tapos yung sa taas niya, yan na yung Mandarin Nest. Yan o, yung may hagdan-hagdan na yan. Yan. At saka yan na yung Dimol. So dito na tayo sa Dimol Beach.
At dito sa Dimo Beach, nandito yung Epic Bar. Yan. Labas yung mga bato-bato. Ganyan talaga pagamihan. Yan, kung mapansin nyo guys, yung mga nyog, paghabagat kasi, dahil sa na-wash out yung sand, lumalabas yung mga ugat ng nyog. Ngayon, pansin nyo, bumabalik na yung buhangin. I-post nya yan papunta dun. Yan. Irregular yung itsura ng beach pagamihan. Paghabagat, pantay-pantayan. Kasi yung alon, yung hangin habagat ay diretso sa White Beach. Pagamihan naman ay doon pag ganun, sa likod ng galing. Tapos pag ang habagat kasi northeast, ang amihan northeast, ang amihan Tayabas northwest pag ganito. Kaya minsan ganun yung hangin. Ang habagat naman ay southwest. Yan, nakaharap tayo sa west ngayon. Diyan yung sunset. Nandito yung habagat ng galing southwest kasi nandito yung south. Sa likod natin yung east. So dito sa Dimol, andyan yung Arya Restaurant, Balikay. Bago na yung mga pangalan dito. Ang Hardin, wala na rin pangalan. Naging souvenir shop na siya. Ang Moy Rako, yan dati yung Boom Boom Bar. At saka Pats Bar. Nako, wala na, sarado na. Kusi na. Yan yung Boom Boom Bar o Pats Bar. Tapos yung Exit Bar. At saka Red Coconut. After ng Red Coconut guys ay GT Hotel. Meron na rin Jonas Fruit Shake dito sa harap niya. After ng GT Hotel ay District Hotel. Pero dito sa gitna ng GT Hotel at saka Red Coconut ay merong access road palabas doon sa main road. So siguro kung hatiin yung Station 2 at saka Station 1, dahil may access road, mas maganda ito na. Kaso hindi naman tayo sa zoning eh. Dahil sa kung titignan natin yung boundary ng Station 2 at saka Station 1, ang District Hotel ay Station 2. Samantalang katabi niya na Hinan Crystal Sand, ang address niya ay Station 1. So magkadikit lang sila. Wala siyang access road na separation kumbaga. Pero dati kasi nung wala pa yung Hinan Crystal Sand, ang alam ko yan yung ginagawang building na yan, sa kabila niya na Station 1, and then ito yung Station 2. Kaso nung ginawa tong Hinan Crystal Sand, nakita ko lang naman sa address, doon lang naman ako nagbabase sa address nila. Yung address niya sa internet, iwan ko lang ngayon, baka na-edit or kung ano, check nyo naman guys. Ang Hinan Crystal Sand ay Station 1 at saka GT ang District Hotel ay Station 2. Ito ay bagong building na ginagawa, City Hotel. Yan. Saka after ng City Hotel na yan, may access road dyan, palabas. Andun na. Ikaw? Saan? Oo. Oo. Ayan o.
Yun, may access road dyan. So dati, ang pagkaalam ko, yan yung dito banda station 1, dito station 2. Pero wala rin ako idea kung paano hinahati yung mga stations dito. Kasi dati ang mga bangka ay dumadaong station 1, station 2, station 3. Kaya yan, naging basihan na lang yung parang hinati na lang sa tatlong station yung White Beach. At saka ito yung Starbucks. May katabi rin siya na Jerry's Grill ulit. Yan, dito guys sa tabi ng Starbucks marami din mga budget hotel dito. Search nyo na lang budget hotels in station 1. Yan. Meron dyan mga Suzoni, La Fiesta, ano pa yung iba? Ayan o, room start at 1.8, diba? Sun Villa Beach Hotel. O yan guys, bilisan nyo na, nasa peak season ngayon, 1.8 lang, diba? Saan ka pa makakita? 1.8 beachfront, napakaganda ng beachfront. Tignan nyo guys. Ayan, diba? Pagkagising mo, yan yung view mo dito sa presyong 1.8. Diba? Search nyo na guys, agoda.com. Yun yung pinaka madaling hanapan ng mga rooms. Saka maganda kung masipag kayo, halimbawa pupunta kayo ng Boracay, mag-search na agad kayo mga months before para makakuha kayo ng mga promo. Halimbawa kayo, kasi pupunta kayo ng Boracay mga December, dapat mga September naka-book na kayo. Ayan yung sabi ko nila, La Fiesta Resort. Walang signage nakalagay magkanong price, pero basta mura lang yan guys. Search nyo na lang La Fiesta Resort Boracay. Hindi ka rin dyan maka-inquire kasi sabihin sa'yo search nyo na lang online or sa kanilang website. Ito yung sinabi ko kanina guys, Suzuni. Ang Suzuni nasa taas siya ng sa gilid pala ng Army Navy. Yan, Army Navy. Tapos dito sa unahan, nandito yun ang Muse. Ang Muse medyo mahal na yan. Yung Red Whale, may trip na rin sila maaga pa. And guys, mula dun sa floating dock station 3, dito na tayo sa floating dock station 1. Boundary na tayo. Pero malayo pa yung dulo ng station 1. Ganon din dun sa dulo ng station 3 kanina. Malayo pa rin yun. Nasa 34 minutes na yung paglalakad natin. Yung lakad na namamasyal, diba? So kung lakarin mo dulo at dulo ng Boracay, siguro abutin ka ng 1 oras kung ganito lang na mabagal ang paglakad. Ayan palang Muse. Yan, Muse Hotel, malaki rin yan. Sunbar Beach Club. Yan yung Vans Beach Resort, marami din rooms dyan. Search nyo na lang. At dito yung Habayanas. May Sand Castle dito. Ang Sand Castle dito guys, ano lang, may mga permit lang yung pwedeng gumawa. At saka may designated area lang. Hindi pareho dati na pag naglalakad ka dito, puro yan Sand Castle makita mo. Pag nagpicture ka dyan, puno na Sand Castle yung White Beach before 2018.
or mga first quarter ng 2018 kasi na-close yung Boracay April 26, 2018. Na-open siya ng October 26, 2018. Yung Boracay closure, maraming binago ng mga rules and regulations sa isla. Ayan, ang lapit lang pero malalim na agad. Ayan. Maaga pa lang, marami nang pupunta ng water activities. And guys, 2 months ago, hindi ko madam, 2 months ago ba yun? Naglakad din ako dito mula station 3 hanggang station 1 din. So pagkatapos nito, punta ko sa main road, mag-i-trike na lang ako balik station 3 dahil nandun yung motor ko. Pero guys, pa-comment pala sino pa yung mga dating mga kaibigan natin dyan, mga viewers, subscribers na nandito pa rin. Salamat sa inyong suporta. Kahit bihira na tayo maka-vlog dito sa White Beach. Dati kasi daily vlog talaga tayo. Kaso medyo na busy. At dito na tayo sa tinatawag ko na The Big Tree. Actually marami siyang puno. Hindi to guys talisay kasi tawag na iba talisay. Ito ay tinatawag na bitaog o dangkalan sa Ilonggo. Ayan. Ang may-ari nito yung may-ari din ng D-Mall at saka Feliz Hotel. Feliz combination siguro yan. Elizalde. Hindi ko alam Elizalde pangalan ba, first name ba o apelyido. Ayan guys, medyo malapit na tayo sa Wills Rock. Siguro mga 400 meters na lang. Mas maganda guys gumala dito pag sunset kasi kitang kita mo yung paglubog ng araw. Sobrang dami ng tao, pero kung gusto mo tahimik, yon, maglakad ka maaga pa, mga sunrise. Saka maganda pag umaga kung ayaw mong masunog sa init ng araw kasi yan, may shed pa ng mga puno. Uy, 8:20, tama, balik ako doon mga 8:30. So dito sa after ng Elizalde property, yan lang guys. Mula doon kanina kung napansin ninyo sa pinanggalingan natin sa station 3, malayo sa beach yung mga building. And then after nun, hanggang doon sa main station 1, yung may mga registration doon ng mga water activities. Dito wala nang mga building sa Front Beach. Ito lang yung area na wala pang mga building sa Front Beach na preserve ni Mr. Elizalde. And then ito yung first na establishment dito ay Johnny's Beach Resort. Ang kanilang bar dito ay Mayas, Filipino and Mexican cuisine. Yan. At ito na yung area na ito yung White Beach, mga 4 meters lang yung space, main road na agad, 'di ba?
At ito din yung area na wala siyang 25+5 easement. Dahil sa dito mismo sa beachfront ay may building na. Pero ganito lang yung itsura pag ganito na amihan. Pagkabagat kasi guys, nandun yung dagat, yung high tide hanggang doon. Tapos ayun sa mga may-ari dito sa area na to, dati kasi malayo pa yung buhangin. Kumbaga hanggang doon sa may Willis Rock pa yan dati. Dahil lang sa erosion kaya matanggal na yung mga lupa dito sa harap. Yan yung explanation nila. Kaya siguro kinonsider ng DENR na pinagbasihan yung lumang mapa. Parang ganun yung pagkaintindi ko. Kaya pinayagan na may building dito kahit naabot siya ng high tide. Kasi kung tutuusin, pati kalsada wala yan dyan kung sundin mo yung 25+5. Kasi yung 25 meters dapat 25 meters from the high tide bago ka magtayo ng structure. Or consider din na instead na high tide, nasa mid tide. Mid tide lang siya, kalagitnaan ng full high tide. Yun, ganun. Pero dito kasi sagad na sagad siya. Pero hindi natin alam. Tanungin lang natin yung DENR. Yun, ganun. May team building pala guys. Anong grupo to? Parang sila to palagi, Yuri eh. Ay, dito pala guys, kalimutan ko. Diamond, tapos andito yung Smooth. Ang Smooth dati yan yung Ariel's house. Tapos ngayon ito yung Parao. Dito pa rin siya. After ng Parao, ito yung Sunnyside. Tapos may abandoned building. Hindi na tinuloy. Tapos yung area na yan, yun yung na-demolish noong 2018, 2019. 10 na building yung partial demolish dyan dahil sa 25+5. Kaya sila umangal dahil sa ang building nila dati hanggang dyan sa Manyog. Tinanggal yan dahil sa cement. Pero ang question nila, bakit yung dito ay pinayagan? Kasi nga ito yung parang dahil sa erosion natanggal yung mga lupa. Ayan yung Willis Rock. Pero dito tayo sa taas. At lalabas tayo sa main road. Malayo-layo pa yung dulo ng station 1. Pakita ko sa inyo yung main road. Yan! Dito malayo-layo pa, mga 8 meters. Doon kasi kanina mga 4 meters lang yung distance from the main road to White Beach. Dito na tayo sa may Balabag Plaza. Yan, ginagawa yung gym ng Balabag. Yan yung papuntang diretso na yun sa Yapak guys. So balik tayo station 3. Magabang tayo ng e-trike. Yan lang guys. Salamat sa mga nanood hanggang dulo. Thank you for watching and keep safe everyone. See you next time.